take a look at verse 4. At bago sumikang sariling atin, ganito pong pagkasabi. Sabihin niyo rin po sa inyong katabi, nakikinig na tayo. Ano po yung kanyang sagot? And it's just like this, tumayan po natin sa NIV, sa New International Version. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Letter A. Sabihin sarili, sabayan po ninyo ako at sabihin natin, ngunit sumagot si Jesus. Ngunit kayo, hindi lahat. Ulit. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga minamahal ko kapatid, katotohanan sinasabi ko po sa inyo, ni walang halong biro, na ito pong mabuting balitang ating pinungayan, ang sa pong tunay at totoong magpapala sa ating buhay spiritual. Pinupuri ka namin, talagpakan po natin ang Diyos. At sa oras na ito, bago tayo makinig, taas natin ang ating dalawang kamay, at sabi nga ng Bible, let us seek first His kingdom, and all these things shall be added unto you. Pag-iawit. Give us thy kingdom, O God, and its righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. As and it shall be given. As and it shall be given unto you. Seek and you will find. Knock at the door. Knock, the door will be open unto you. Seek ye first. Seek ye sabayan niyo ako, ha? Sabayan niyo ako. Man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God, that proceed from the mouth of God. Sabay-sabay, sing the verse. Ayan, sing it. Sing first thy kingdom, O God, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng naniniwala ngayong hapong ito, answered prayer na siya, pumalakpak ng malakas, sumigaw ng malakas. At sabihin mo sa iyong katabi kapatid, pinagpala ka na. Pinagpala ka na. Yung sinabihan, sabihin mo, ikaw din, pinagpala ka na. Pinagpala ka. Sabihin mo sa kanya, at ang ganda-ganda mo today. Pag brother, ang gwapo-gwapo mo. Matagal na. Okay. So mga kapatid, upo na po kayo. Upo na po kayo. So tingin po kayo sa akin at mahirap na ninyong pandinig. Sino po yung handa ng makinig? Yung totoo. Sumigaw. At sa oras na ito, akin na pong ibabahagi sa inyo mensahe ng Panginoon. And our message at this afternoon was entitled, tingin kayo sa harap. Message at this afternoon was entitled, Bread Lang, Kulang. Sabi natin, bread lang, kulang. So brothers and sisters, ito po yung mensahe ng Panginoon. Amen? Bread lang, kulang. Sapagkat ito po ang katotohanan. Sabihin niyo muna sa katabi mo, makinig ka na. May nangangaral na ng salita ng Diyos. Amen? Sabihin natin, bread is not enough. So mamayang kaunti, brothers and sisters, tingnan natin yung ilang katotohanan nakapaloob sa mensahe nito na ating pinamagatang, bread lang,
kulang. So sa ating magkapatuloy, brothers and sisters, dito po yung sinasabi, lahat tayo ay may pangangailangan. Ang tanong ko po sa inyo, totoo hindi? Sino may mga pangangailangan? Taas ang dalawang kamay, kasama po ako. So lahat tayo may pangangailangan. At ano po yung mga bagay-bagay na kailangan natin? Dito tingin sa harap. Kailangan natin ng pagkain. Sabi niyo po, pagkain. Ganyan niyo po yung katawan ng katabi niyo. Amen? Sabi natin, trabaho. Trabaho. Pera. Seguridad. So lahat ito kailangan natin. Are you listening? Sabi niyo, pero, yan. So kailangan natin ito. Pero, sabi rito, ayon kay Jesus, mas malalim, sabi rito, no, may mas malalim tayong pangangailangan. Hindi mo sa mga bagay-bagay na binanggit natin, pero meron tayong mas malalim na pangangailangan. Amen? Hindi lang ang katawan ang kailangan pakainin, kundi pati ang ating pangangailangan spiritual. Sabi mo, hindi lang dapat yung pang-pisikal ang binibigyan natin. Amen po ba? Ng katugunan. But most especially, our spiritual need. So, ang tanong is this. Sabi natin, bread lang, kulang. So, tingnan natin all about this message. Yung tinatawag natin the three major points of this message. Sabi natin, tatlong pangunahing, wala nang tatlong sumasagot. Sabi natin, tatlong pangunahing punto ng mensahe. So ito po yung nais kong i-impart sa inyo ngayong nga pong ito. First things first, bread lang kulang. Bakit? Una, mga kapatid minamahal na mensahe na kapaloob dito, may pisikal na pangailangan ng tao. Unang punto, sabi natin may pisikal na pangailangan ang tao. Totoo hindi? Let us take a second look. Kung titignan natin from verse 1 pababa, brothers and sisters, ito'y tumutukoy, bagamat hindi natin binasa, ito'y tumutukoy sa pagtukso kay Jesus. At ano po yung tukso sa kanya, brothers and sisters? No, pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayunan niya, dahil siya po yung nagutom, naturalmente, kailangan ng pamain. Amen mo ba? Tinukso si Jesus ang ating Panginoon na gawing, ano po? Gawing bato yung tinapay o gawing tinapay yung bato? O bato-bato, big. So, gawing tinapay yung bato. Amen? So, walang masama sa pagkain, tama? Kasi gutom siya. Walang masama sa pagtugon sa mga kailangan kasi kailangan yon. Pero, sabi natin, pero, doon lagi tayo ha. Huwag natin isasara. Pero ang tanong, sabi natin, ang tanong, ang tiyagot. So ang tanong is, uunahin ba natin ang laman kaysa kalooban ng Diyos? Amen po ba? Sino yung sabing kalooban ng Diyos? Sasabihin ko ba? So ang sabi nito, hindi masamang may pangailangan, pero ang hamon na ito, sa oras na kakulangan, pipiliin ba natin ang shortcut o ang pagsunod? Amen? Pagsunod. Yung mga bagay-bagay pinagdadaanan natin yan para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus, 40 days and 40 nights, wala siyang kinain, kaya gutom na siya. Pero hindi siya nag-shortcut, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. He allowed the will of God. At yun yung mahalaga. Kaya nga dito po yung sinasabi, unahin ng Diyos at siya ang bahala sa ating pangailangan. Sabihin sa iyong katabi, hey! Unahin mo namang Diyos. At ang Diyos ang bahala sa ating kakainin, darating at matitiran. Pag hindi kayo pumalakpak, mapapalakpakin kayo. Matthew 6:33 says, but seek ye first. Are you listening? Hindi sinabing, but seek ye second. Seek ye third. Anong sabi? First. Pag sinabi natin first, ang salitang first, mga kapatid minamahal, ay first in rank, karampatang mauna. Are you listening? Yun po yun. Ibig sabihin, pangunahin sa wikang sarili natin. Yan ang ibig sabihin ng first. Ang pangunahin natin ay walang iba, pagsumakitan pagarian ng Diyos. At naniniwala po ako ngayong hapong ito, dahil inuna natin ang Diyos ang magbibigay ng pansaing, magbibigay ng pag-load at ang pambayad ng lahat ng ating kaya. And secondly, brothers and sisters, pangalawang punto ng message, una ay meron tayong pangailangang pisikal.
bilang tao. Pangalawa, brothers and sisters, kung merong physical na pangailangan, pangalawa, may spiritual na pangailangan.